Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Caster sa Pilipinas, BBS DWLV, oras ngunyan 9 minutos makalis na po ang alas 9 nin pagkaaga. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Ang atugang maray na aga po sa Indo Cabo Saldo po tabi kitang unyan kanda Lunes asin pizza 20 na kanda bulan kanda January 2025. Yaon dyan sa Engineering Department kay banan dyan Chief Engineer Ariel Camarote. Sa pangarang kanda regular host kanda programang Ciudadano si Station Manager Chairman Bibot Calleja. Ako po si Jonel Cuba mag-iirbanan kita digdi po sa laog kanda programang Ciudadano. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta na pagpaabot tanin good morning and siyempre uy mainit na ang kamugtakan kan na panahon na mga tugang. Mainit na po ang kamugtakan kan panahon. Good morning po tabi Chairman SM Bibot. Good morning po tabi sir. Good morning Nel. Talagang maugma pag ika nakatukaw dyan, Pambira ka. Ribay na kita, sir. Dahil na, okay na yan. Tama-tama yan. Medyo, dua kasawatan pa kaya kami ni Benji, kadikit pa mga chika-chika, Dua pati ang mikropono mo. Iyo, tangarik ang platika ko, madawag ni Mayor. Oo, garo yaong ka duman sa Congress sa garo kaya. Ayaw man yan. Haring madawag niyang maray. Oo. Nasa madadaog. Iyo. Oo. Maski sa survey, daog na talaga. Muni pa. Oo. Na siya, iguan na siyang kaso. Iyo Officially filed. Naka-file na kaso sa laban Office of the Ombudsman kaya may sisimbago na siya. Laban kay Mayor Nelson Ligacion. Duman yan po, manunugod yan, duman sa mga realignment ng calamity fund. Calamity pwede pa ba yan, isi-simplify lang. Sa kanan later on pag nagpadala na ang ombudsman ng surat na magsirimbag sinda, saka na sa saro-saroon. Pero, lamang na may nag-post na siya sa Facebook. Sa Facebook. Na ang mga media bayadan. Bayadan. Oo, fake news. Paano niya man nasabing bayadan ang mga members kan media? Kansi meeting me. Itong first board meeting kan sa tuyang KBP napiga mukna sa Rinconada area na i-brought out yan. So nagkakaigwa kami ng pag-urulay na mapalos kami sa rong resolusyon. Oo. Sarong official statement. Pero sabi ko kaya lamang na yao na kung ano to nag-file, hindi po mayo ng politika, but we want to give justice to those people who died, to those 17 people who perished on that fateful day of October 22 during the height of Typhoon Christine. Oo. Kaya magkaigwaning baha, digdi sa laog kan syudad kinaga. Magkaigwa man lang ng justisya, itong mga taong nagkagarada ng biktima. Itong pamilya. The city government, itong 98 million indang allegedly na for purposes kan quick response fund, maybe that matter could have been avoided dahil may mga ekipay, kuta na. Kuta na. Na parang, dyan, well coordinated dapat. Luwag kaya ang sendang operation center. Ayo. Dahil man siya dapat dyan. Oo, dapat mayo siya dyan. Ang saro kaya sa operation center niya, itong Alin Kiriyon Ano dangga man ang ngaram ni Alin? Oo, dapat event bagas siya. Oo, dapat ang operation center, yaon naman sa risk reduction na management office. Learning ka Camille. Tayo may training. Oo. Saka si Anhead. Ang problema kaya ni mga taga City Hall, masyadong adelantado. Oo, kung gusto ni Mayor Kuta na, di niya ikinagyan si Erning El Camille. Si Alin. Si Alin. Alin rin
Riondanga na day pinalaog itong taga-Balatas. Correct. Oo, na day pinalaog. Kaya ba na niyan sa kaso? Si Riondanga. Oo. Namatian niya kung paano may kasong ombudsman na sigurado sindang tatamaan. Oo, garo baga kinaag mo diyan ang luwas ginigibo mong tawo-tawo sa posporo si Il Camil. Oo, ginigibo mong tawo-tawo sa posporo, taday mo nirerespeto, nagkakagkapanin nga saro samantalang iguana. Iguana. Oo. So dapat tinatawanin na atensyon kung sisay itong pamayukan na City Disaster Risk Reduction Management Office. Iyo dapat mamaniobra kan gabos. Pero bago yan, Nel, inot kong kita sobrang pagmalaki. Ang satuyang station, ang pamilyang Villafuerte, during inaugurasyon ni President Trump, ang saro sa bisita, pagka paingurag na tao sa kinabang. Yan. Ang saro magiging bisita niya sa tuyang President and General Manager na may iba si Ma'am Lalaine Villafuerte Abunal. Oo, yan da. Bisita ha? Pambihira yan na mangyari sa yan ang dakulang istorya. Yan, oo. Pwede yan may kaaga sa record. Oo, sa record na isipon mo, bilyones. Sulaminting Pilipino na inimbitaran. Mga pobre, itong mga tao, mga common. Ito na lang mga dignitaries, mga head of state, etc. etc. Ano ta? Saro si Ma'am Lalaine na imbitaran. Personal na may surat. State Department. Washington. Nasasaro sa mga magiging guest. Si BBM nga na, imbitado. Iyo. Ano? Oo. Patapos kadakol ng mga kaalyadong mga nasyon ng mga presidente bistado. Dahil imbitado. Pero sa tuyang Madam, iyo imbitado sa inaugurasyon. Importante niyo nga bagay. Pinakakulang orgulyo. Sa intirong kinaban niyo, importanteng bagay ang pagtukaw ni President-elect Trump manager. Sa bagong pwesto. Ang satuyang President and General Manager, BBS. FM. Nakula. Sa kadakol nin tawo na mga bistado di sa kinabanda, saro siya sa napili. Saro sa pinili. Saro sa pinili. Pinili. So araw kayang kaimportante sa iya sa tuyang sa tuyang big boss. Iyo baga? Sumayo kayo sa ibang network. Ay darakulaon ng mga network BBS lang igwa ka. BBS. It's only BBS. Basta Bareta. Sigurado. So kita lang ang napili sa tuyang pinakabus. Itong iba mga darakulan dyan ng network. Mayo na imbitaran. Isipon mo si NN nga ni Mayo Pero sabi ni Mayor, fake news. Fake news na naman. Ang mga bareta digdi. Nagrahe naman sinilasong ka puro labatibahon. Puro fake news ang pinapaluwas niya. Dahil niya sinasabi itong katotohanan. Marepa ipaliwanag mo itong bagas. Tama. DSWD. Saka itong pigpara-parapol mo nahalit sa United Arab Emirates. Christmas party. Kang Christmas party. Ipigkarapol mo pati sa mga taga-media ng mga chismoso. Iyo baga? Igwapa pati naka-imprinta pa naman sa kahon. Ipinanao. May kapot-kapot pa si Yitbo. Nailin mo na yun. At yan daw aramon takiyit mo kung sinahiling niya duman. Ay, nailin ko doon na not for sale. Not for sale. Food pack katong United Arab Emirates. Ang sabi kaya ni Mayor Diamond niya, bawal ang nakakagngaya duman, not for sale, pero Diamond niya sinabi na dahil pwedeng itaw sa taga-media. Iyan ang tigang pilusupong kang paltos. Pilusupong paltarason na pigapon. Donation para sa tao. Bakong itatao iwabantiwas mo sa Christmas party. Tama. Kung mataw kang regalo, magali duman sa imong bulsa. Disperso. Sa imong bulsa. Itutod ka kaya ito man ang may KBP. Dinali mo ng gift certificate na
Ali 10,000 sa SM. Pigtao sa imo kan SM, yung mga pigtao mo sa media. Oo. Lalo nagkaribok, taday man nagkarabot. O ta sinubiman. Ito ko ta na para itinao mo na lang ko ta na to sa empleyado. Ano, kan City Hall. Naugma pa ito mga empleyado. Lang sa mga staff, sa mga janitors. Ano? Di may padudumanan. Sa totoo lang, naghihinanakit kadto kan maaraman itong mga empleyado, naghihinanakit eh. Ano man nga ta, tinaong nga kan SM para sa para itao sa mga tao, tapos tinao mo nga sa party, imbis nga sa muya. Pigmalaki pa. Naigwa nga ako pero to manager. 10,000. 10,000 na. Kantidad. Tapos nawara pa. Nagkariribok pa si KBB. Kariribok pa. Tayo naman sa itong pag-iribang chairman, tayo naman pigpaluwas. Oo. Nailing muna yan. Oo. Si Saro matunog. Kata, medya ba kaya? Dahil mo yan pwedeng itago. Maluwas na maluwas yan. And dahil niya aram na igwa ni na mga ka-chatmate itong nanao. Ito nanao kaya naaraman kumpira. Nalilingaw sana ito dating media personality. And mga pirming kaurulay-ulay. Pero talaga tama ni manager na may nagreklamo na. Digdi sa party mismo ka na City Hall. Tanganing magkaararaman na ang totoo. Kaararaman na. And digdi makapagpaluwas ni na paliwanag ang alkalde ka na siyudad Canaga. Paliwanag siya. Aram mo ang calamity fund, yung mga quick response. That is a continuing appropriation. Tama. And pag nag-carry over mo tong appropriation ka nakaagi, 2023, 24, 25, pag carried over mo yan, ang treatment kayan sa budget, trust liabilities. Tama. Yaon lang yan. Diyan yan pwedeng ibalik sa kakan treasurer. To whatever projects. Maski pa yan may nag-agi ng kalamidad, yaon dyan. Dyan yan. Dadagdagan na lang yan. Yes, kaya nga ang treatment yan, trust liabilities. Kung bakit nakatrust pa niyan. Iba kaya trust liabilities. So, ang iba kaya baga manager hinapot, yaon nga sa yaon lang po yan dyan, intact lang po yan, dadagdagan to yan, tamayong nga nag-agi ng kalamidad, steady po yan dyan, yaon lang yan sa trust fund. Sirilakan kaya, 30% saka 70% sa quick response fund. Saka duman sa local risk reduction. So dyan na, kung igwaman ni natada na pundo, pwede mo na yung ibakal ng mga ekipahe. Talagang intended yan dyan. Para dyan yan sa mga, ibakal mo mga ekipahe para sa quick response. Yes. Mga speedboat. Mga gadgets na dapat life-saving. Life-saving. Kung may sonar ka or drone na may sonar, yung mga dapat. Iyo. O siya aki, baka nakuha because of drone. Naka-drone. Yung mga dapat takaipuan. Tapos training. Tama. Pigtitrain niya. Bako ngali ka sa event, madali ka sa risk. Dapat siya, musuwi yun. Saka sa mga barangay, nangangaipunin na mga training. Yaon dyan na. Di tawanan nindan. Yaon ka sa event. Event. Mabigla kang malukso sa risk reduction. Tama. Lain na sa'yo mong ihulog sa chopper. Pero yan sa'yo, Yetbo. Yetbo, good morning. Salamat. Good morning sa indong dua. Dakul pa itong yaon duman na kinahon. Hali sa... Itong ko yan, United Arab Emirates. Dakul pa. Sagod nyo niyan, yaon pa. Yaon pa. Lang kung... Ano yun ta? Pigpa para abala. Sa Agibo Foundation, garo nagkasibot na nga ko yan, iruluwas. Kan na mahiling ito kan mga taga-media ay lampas tao paan pakakamada. So piraman nan pinanao sa mga taga-media kadtong nag-Christmas party. Tigsararo. Biroon mo yan pira si nag-atinder. 30. Dapat kadto duman to sa mga tao. Sa pamilya kadtong mga nangangaipo. Kuruan na nga ka mo diyan tigsararo. Ay, dahil lamang na ako yan. Garo dahil lamang na tanyog.
itong pakakamada. Luman sa may parting ibaba, ay ang sinako pang bagas. Ay pang paingurag pa, ano? So, kaya para kuta na sa mga inarabot ng baha, itong mga naging biktima kan na bagyo, para nakuta nito duman. Kaya lang dahil maintindihan kung ano dahil pinapanao. Ano? Uy na, kang biyernes, nasabatan ko sa City Hall, si Kuyan, si Kagawad, itong doktor, si Albius. Si Padi. Oo. Si Kagawad Hagan. Sa labi. Marita na ka pinakumunyon. Pigi hiling ako. Pigiling ako pon sa mata, pon sa baba mo sa taas, sabatan lang mga. Anong pakiaram ko sa imo? Baka mula ulo hanggang pa. Baka mga dating mo nagugustuhan niya. Sabi ko, anong pakiaram ko sa imo? City Hall ni sa diri ni kag gobyerno. Bawal sa buwis. Yep. Ang sabi ka tong kagawad, garo yun yung gusto ko makaibanan na pirmi. Nakaling mapahingaluan. Makaibanan ko nga pagkampanya. Pagkapi-kapi. Lalo na kung pagal-pagal na ko. Wala mga kung kaibanan ng sarong media personality. Naman. Kadakol niya ako makakasabat ini pa. Ako niya nakiroy. Nakatelepono. Oo, nakasir-cellphone. Tapos sailing sa ko, phone ibababot taas. Ini-estimate ako. Pigkakarkulo ka. Inasis ka. Pigkakarkulo ka. Magabat-gabat. Pigkakarkulo ka. Sabi ko, labot ko man sa imo. Hindi nga sailing ko, dakula na marea. Pasensya. Labot ko man niya ako sa imo. Sa diri ni kang gobyerno, karapatan ko magdigdim. Ayong mabawal sa ko. Nagbabayad ka ng buwis, karapatan mo magpasiring dyan. Kaya yan ang problema man dyan sa sitio. Ano palain-lain na sa laman ang mga gibo na alam mo masdan kan tao na medyo tara lang. Ano? Bueno, igdi man kita sa follow-up initabi Sir Bebo ta si Bus Junel. Duman sa nangyari bagang pakakadakop sa sarong sinasabi nga lalaking taga-Tambo, Pamplona na nadakopan ning 4,080,000 pesos la kantidad ning shabu. Na pag-ulayan yan sa Cabo Casubago, asin siguro kay Police Major Juby Lunar, sa paghapot kan mga taga-media kung taga saan ito, ang sabi niya may harungaya ito sa Tambo pero ngayon nag-i-star na sa Parañaque. Las Piñas. Las Piñas. Pamplona. Kaya imbestigaran dahil nahiling nila duman sa mga dokumentong daradara kaining suspect na man iba-ibang pangaran, mga alias, duman sa iyang lisensya, iba ang pangaran niya pero picture niya. Voter's ID, iba ang pangaran pero picture niya. Kaya nakala ko pasindang mga imbestigaran kabali na itong mga taong pinagtutubunan ang mga bistadong personalidad igdi sa naga asin man pagtaraid na banwaan. May mga code lang pala ito, may mga code lang pero duman sa ibang mga dokumento, may mga pangaran sindang nakuha na nagsasabi na saro ito sa mga contact, sinda mga contact kaining nadakopla ini sa ginibong buy-bust operation kung saan talagang dakol na droga ang nasamsam. Good morning. Thank you sa So, about daw kung taga saan siya. So, nagtanong kami, dating taga Pamplona siya. And ngayon, nasa Manila na siya. Parañaque. Okay. So, kaya yung natin, yung nakuha natin doon, so yung kaso, filed na, and lahat ng na-confiscate namin is tested positive by Preblab. And na-quiz na natin po ito, na-file na po natin. Waiting for commitment niya sa BGP. Thank you. So yan papayag ni Sir na Juby Lunar sa pakipag-ulay sa mga taga-media Kasubago sa
nangyari nga pagtiripon kan mga opisyalis kan na PNP asin man kan na media dyan sa central headquarters. Igwa pa da asin da nga pigababantayan kuta na timbre man sa itong nadakop alagan dain na nailog sa naga. Garo sa ibang banwa na dain na nakalawgig di sa naga ang dakulang shipment kan na shabu na kuta na ibabagsak igdi sa sudad kan naga. Gusto sabihin naga ang bagsakan kan droga di nilang kinukuha asin inululuwas sa manalain na banwaan igdi sa probinsya ng Camarines Sur. So yan karagdagan ta nga report si Boyet Paderes. PBS Basta Bareta sigurado. Salamat tabi iyat bukan na sa imong heras na impormasyon. So balikan ta digdi manager ining sa parte mismo kan na siyudad kan na Naga. So na-file itong kaso kan last week. Last week. Last week. Sumahalat-alat yan na pag-araw kayo na manager, mga pira pong aldaw yan sa estimate mo. Duman sa mga kababayan ta, mga pirang aldaw bago po magpaluwas named notisya and ombudsman tanganing digdi magsimbag an alkalde ken siyudad Naga. Saka itong mga official na kabali po duman sa nasambit ng kaso. Well, sa kuyang paghiling, not later than end of February. So mga 30 days, mga araw po Yes, yan. oo. So mga 30 days, mahalat and alkalde ka na siyudad ka na ganin 30 days and sinda po, pagkatapos kaya Masimbag man sila within 10 days. Oo. We're in which to file their counter affidavit. But pwede sila mag-filing motion for extension of time to file their answers. Piga-grant man yan. Piga-grant man yan. Oo, pero ang maliwanag digdi, may kaso para sa iya. And nasisimbago niya. Sa kada ang prayer mi duman, na they should be suspended in the meantime na pigi-imbestigaran ng kaso. Preventive suspension. Preventive Pag-grant yan, finding at least igwaning probable cause, depende sa appreciation kan office of the ombudsman, pwede silang isuspender. Oo. So, ang preventive suspension, ang pinakababa dyan na 60 days. 6 months. 60 days to 90 days. Ang 6 months. 6 months. Maximum yan. Oo. So, yan na. Kadakol kaya ning mga nangyari digdi sa laog And ako, pagtubod ko, 6 months ito because of the gravity of the offense. Kasi, ang present ni Commission on Audit. Commission on Reports. Audit. Ang problema kaya sa Naga, mga tugang, sigitang reklamo. Kung ano-anong reklamo pigpaparalaw talaga sa social media. And somebody has to file a case. Tangarig mahiling nakita seryoso. Oo. So kinakaipon igwa talagang makusubnin buot na masampa ning kaso tanganing malinawan. Kundi sinda nagsisimbag, mapipiritan sinda magsimbag. Iyo. And kunyan, so dapat nga ikan the other day, sarong mga grupong mga sarong cause-oriented groups, mga lawyers yan. Opo. Nagkaigo kami supposedly meeting, baka ngunyan si Mana may meeting kami, mga pandiurag ng mga abogado, and garo igwasin ng ma-file man sinda. Separated. Separate man duman sa na pig file. So pasurunod-sunod na po yan So kabali po duman sa parte mismo kan final kan complainant digdiki Mayor Nelson Ligacion, ito pong allegation, mapadapit po ni itong allegation na kontra sa administrasyon niya ni BP Lini, kabali po ito? Ang complaint, duman na nag-focus sa Calamity Fund. Sa Calamity Ito mga realan. Kasi, kung mahiling mo, since 2020, 2019, 2021, yun na ang sign ng manner. Na para i-rero ninda, including the COVID. Pigpa para realign ninda, pigpa para i-rero. And kuya, ang mga pundo na bawal yan sa
Kung hilingo da. That is technical malversation. Pag giniro mo, diversion of fund na yan. Oo. So bawal po yan. Bawal yan. Bawal yan. So, tamay naka-allocate na dyan po sa nasambit ng programa. Oo. Even granting na hiro nila by a virtue of an appropriating ordinance, it's still illegal. Because dahil mo pwedeng hiroon ang national ang leyes, ang national by a mere ordinansa. Ano? Ma-follow ka duman sa regulasyon kan national. On matters of budgeting. So ano man na ordinance lokal dahil pwedeng mag suprave digdi sa parte mismo kan national. Pwede. Kung gusto mo, you can enhance but not to modify. Tama. Yo. Iyo. Mga tribido eh. So dagdagan mo na lang to. Dahil mo pwedeng Dagdagan mo na lang to. Dahil mo pwedeng ma-harness mo, ma-enhance mo, but dahil mo pwedeng i-modify. yan. May prohibition eh. So iyan na maliwanag po yan na mga tukang and puwera kadtong kaso igwa pa po nin sisimbagon nini sagud until now dahil pa po nasisimbag itong mga akusasyon ni BP Lini. Dapat man kani kay BP Lini siya man na mismo tinutultog niya man ini yung si Mayor Nelson Ligacion nag-file man siyang kaso. Kaya lang, since siya kandidato, baka pigmouth niya na dahil na muna. Dahil na muna. Baka magiging political in character. Ang nature kang kaso. Pero dahil man siya mag-file, dapat pigpa-follow up niya. Ano nangantig itong nangyari? Ano nangantig itong mga aligasyon duman sa surat na nakaluwas? Kung ako kay BP, although dahil pa ko na-file, magibo kong formal letter. Tama. Sa nanungunuan na opisina, let's say Office of the Ombudsman, na ining bagay na yun, dapat tauaning atensyon na maimbestigaran. Makupaman yan. Tama. Makupaman yan formal complaint. Oo. It's a matter of a letter request, letter complaint, Na mag-imbestigar. ang Office of the Ombudsman. Including the Commission on Audit. Hindi, duman lang sa mga aligasyon. Halimbawa, may korupsyon. O di patunayan. Kuta na, kung sa party ko, masurat ako. May kapas man siya Tama. on her official duty as a former vice president, as a former congresswoman, and a taxpayer and citizens of Naga City. She has all the right. Oo. Saka na surat niya, gusto ko man lang malinawan ni Neo mga pinaabot sa sakuya kan mga tao. Gusto ko malinawan. Pigmauta na magkuha kita, mag-request kita sa Commission on Audit, tangarin sila magtaram kung takita nagahapot. Ano? Kung tama ang ginibo. Kung tama ang ginibo complaint. Ano ang basihan. Kaya kita nagmaot na maghapot sa Commission on Audit. Tama. Kung niya nagsimbag ang may COA reports, ito ang babasihan. Dito ang sa indang bunggoon. Pagkatapos kaibanan digdi, iyo mismo ini yung City Engineer's Office pagkatapos itong kontratista and developer tamay nagadan duman developer kaning subdivision digdi sa Laucan Ciudad Canaga. Well, depende din kung ano ang mo kay ang pag-file, ang fact-finding investigation bureau kan Office of the Ombudsman. Ano na yun i-slice na yan. Kumbaga may pasae, may paduman, sasaro-saro na kung ang mga sisay pa ang idadagdag ng mga respondents. So gusto sabihin duman pwedeng dumagdag pa yan. Kung igwa man duman mga pangarang kumpira na itong pangaran na kuyen duman pwedeng madagdagan depende duman sa investigasyon na gigibuhon. Depende yan sa appreciation kan ombudsman. Kasi siyempre masirimbag sila kung mahilig ka ng ombudsman, hindi pa lang kabali ka ba? Sinda na mabali. Sinda na ma-file ng complaint. Motu proprio na yan. Kaya ini yung ibang mga kagawad dyan,
na igwa na imbuelto sa mga realignment. Mag-araran na po kamo, lalo na tong Committee on Health, kung sisay pa man. Siguradong tatamaan ka dyan. Ang masakit dita, duman sa nagpapaluwas, na mayo pa nin mga ordinansa o mga resolusyon na inot na itong pagpaluwas nin pundo. Pinagibo na dapat may ordinansa go na na minaagi sa sanggunian na panglunsod ka na siyudad Canaga. Iyo ba kayan anda maski sa ina sanggunian kung mapaluwas kanin budget dapat may approval anda August body o ini yung sanggunian. Kwarta yung kantao. Kamu instrumento sana na maging facilitating ma-processan sa tamang tultul within the bounds kan lay sa kakan auditing rules and procedures. So digdi kaya sa siyudad ka na digdi sa siyudad Canaga manager naarako ninda na mayo pa ninda approval sa parte mismo kanda sanggunian na panglunsod kun piraan budget nagpatrabaho na. Niya pwede. Igwa ng pinaluwas nin budget. Okay dapat. Nauri itong approval. Kaya it's high time na kasuhan na sinata. Yung mga pigigiri po nindang yan, sarala po yan. Sarala yan. So, malilinawan digdi. And mababaguan sistema pag-aral na kaya. Kaya, ngunyan, madali na ang nagdadangadang ng eleksyon, magpili po kita ng tultol ng mga city councilors. It does not follow na porque ang kasalinyada ni Leni Robredo, maurag ka na. Tultol ka na, no? Ayan baga mga pigpirili niya. Saan na ba kaya? Baka tao ba ganyan? Demonyo ngayon ng mga yaon dyan. Mala. Ano nangyari? Kung niya nagbabasol si BP Leni, may mga tao niyang pigtiwalaan, mga gulping mga irregularidad. Allegedly, may mga irregularities. Ano na po yan? May masmasang ka na BP? So dapat naman sa mga kababayan tama ang boto, itama ang bubutuan. Tama ang boto, itama ang bubutuan. Dapat arong ka yan. So bako na mili popular, kaibanan ka itong popular na tao, ayun na anda. Magparitrato lang pala. OUX na. Ayun. Yan pwede. Arong na lang kani yung ibang mga kandidato digdi sa laog ka na Siyudad Canaga. Gabi Bordado, dapat sinasabihan niya ni BP, ano man ta tinago mo? Ano ta sinaray mo? Si Gabi, bahala naman sa magsimbag sa DSWD. Bakong sabi ni Director, sina mamoto propyo, sina makaso. Mag-file sina. Mag-file, magsimbag. Inako ka na DSWD na may violation. So may violation na bawal itago. And mga ayudang iyan. Pwede man magkaso kaya? Pero sa ina Junel Cuba, complainant. Pero kadakol pang makaso kayan manager. Pero manager, digdi sa parting ini, nahihiling ta, napasain. Paano ginastos? Naghahapot ang tao, paano ginastos itong milyones na pundo kan COVID? Kan COVID. Ito ang saro sa pinag-ahapot. Paano ginastos? Taano bakal nin bakuna, ang apot nagbakal nin pambakuna. Naman yan, sina nagabakal. Mga Canaga. Tirirada sa tuya, haling nasyonal. Kung nagbakal man sa inang resibo. Kung nagbakal, siya ang purchaser. Sen supplier. Si Sen supplier. Gura, no? Tama. Kaso rin diniliver. So dapat may account. Si evaluation, kan bulong, kan bakuna. Takan to baga, ang sabi, mabakal ngaya ni pambakuna. Kaya lang, kampanaw na ito, nagarabot na itong mga bakuna. Nagarabot na. So saro iyan, milyones ka pesos na kaagninda. Okay man to. Pwede na itong irahon. Tabako man talaga itong na-appropriate ito locally. Sige, yan ang gigibuon ta. Arog-arog kayo niya. Kaya lang, nga po, kung ibinalik sain. Kaya lang, dapat maraman ta. Sain ibinugta. Sain nilupig realign. Takon day nakabakal, siyempre sayang man nga kaniyo. Dapat ma-realign. Mabalik yan sa... babalik sa kakan treasurer. Then, gagamiton para sa ibang pundo. Digdi sa laog ka na siyudad ka na naga, dahil man baga naggibo ka itong mga, kuyan, itong mga
iistaran kadtong mga kababayan niya to na naapektaran kan COVID manager ta iguanan in the hospital. May hospital na and sa ibang ani sa hotel baga sa hotel nagdago sumayo man sinang pinagapatindog na gayo digding mga konsenika quarantine mga establishment mayo man sindang pinagapatindog digdi sa laogan syudad Kinaga kaya dapat magkaigwanin accounting digdi kung sain na ibugtak na i-realign itong pundo kung di managamit. Yan na dapat. Kadakol si simbago nining lokal na gobyerno ka na siyudad Kinaga bako lang itong nangyari kan kalamidad manager. Kadakol nasisimbagon na lokal na gobyerno ka na siyudad Kinaga. Ining pagparagastos na milyones de pesos na kantidad sa parte mismo kan na traffic lights na raot-raot sa Gungunyan isisimbagon pa yan kanda lokal na gobyerno kan na siyudad Kinaga. And syempre mahalat na lang kita kung nguarin ipapaabot ka na ombudsman iniyo pong nasambit ng pagpaapod asin later na ipapadara digdi po kay Mayor Nelson Ligacion kanda siyudad Kinaga. Bueno, mga tugang mabalik kami pagkatapos lang po ni Pagiramdom. Ang Syudadano. Nga padagos-dagos kita digdi po sa laog kan programa nga Syudadano. Siyempre yauna na sa tuyang station manager and chairman kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP chapter. Tamang-tama naunang bitan ng KBP chairman bilang ikapo ang chairman kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Camareditor chapter. Nguari na po talaga tabi ang outtaking kan na grupo nagahapot po ang grupo and naunambitan mo po kay do na bago matapos ang bulan na January o kundi man first week kan bulan kan February magkakaigwa po nin outtaking and grupo nguarin po talaga iyan na chairman. Aron kay Nel bali si first board meeting na pighel duman sa Iriga duman sa studio ni sa BHTV ni Roel napagka sa surunduan duman nagarat kami so definitely ang outtaking me will be on January 28 sa Office of the President sa Malacanang Malacanang sa Malacanang sa Office of the Press Secretary and then may initial tour kami sa Malacanang and then but a day before sa 27 imbitado kami sa Senate. Imbitado ka mo? Oo. So, si mga KBP officials, pinapaduman kami. So, i-represent ka mo sa Senate? Yes, oo. Dahil may aram kung may, ang sabi, may courtesy call na kami sa Senate President. Pero nagkairiling ko duman, nagkakalimang senador, ang imbitado kami. Ano man lang. Piga-apod na ba mga kuya? Chika-chika man sa mga senators. Pero mahing nangyari pa kayan, digdi po sa KBP na inimbitaran sa Senado and outtaking ginaibo sa Palasyo kan Malacanang. First time po ini. Yung ano yan, medyo nakakatabang puso, medyo ngunya lang nangyari. Na ang oath-taking will be held at the Office of the Press Secretary sa Malacanang Palace. And tinawag kitang pagkakataon na makaikot sa laog kan palasyo. So, maski sa national, maayo yan digdi lang po yan sa local and maswerte talaga ang ngunya na taon ang BBIs. And imbitado na doon sa Amerika. Nagkukonsiluan niya ko. Imbitado na sa tuyang President and General Manager, pamilya ng Villaforte, sa inaugurasyon ni Trump. Kan US President. Kita man, first time na imbitado kita, doon kita ma-take oath sa Office of the Press Secretary. And tinawag kitang pagkakataon na makaikot sa Malacanang. Baka niya ako magkasarabatan kita ni Presidente. Talagang maswerte nga and uni pa, ang kagayunan digdi Nel,
iiba ng mismo kita kang KBP national officials. Kaya pigmaot mi na pag-abot mi duman, maduman muna kami sa KBP headquarters. At nga maka-courtesy call sa KBP president and other officials. And ang sabi nila, iiba na kami mismo man pag during the oath as witnesses. Oo. And sa mi duman na bisita si SND. Guest. Ano? Yes. Oo. Si po ang chairman ang president ng KBP sa national. National po. Oo. Si po. Ang sarap naman si Mr. Nick Daw, ano? O, na personal friend ni Ma'am Nelly Villafuerte. Ang kunay ko napapasala kaya si Mr. Basmanyo eh. Yaong pa. Siya ang, si Basmanyo, siya ang incumbent president. si Basmanyo, siya ang incumbent president national. National. Oo. Si Basmanyo, iyo ang vice president kanda Bumbo Radio Philippines. Correct. Oo. Susindaan maiba sa Indo. Iba na kami as witnesses sa Malacanang. Swerte nindo tabi chairman ha. Oo. Ayo. Kaya dakulang orgulyo, dakulang pagkakataon na oportunidad na magkaiko kitang interaction sa boss sa Malacanang and sa Senate. Ano? Baka lamang matabangan ini yung sa kuyang programa na makover ang gabus na members kang KBP, reporters, technical people na sa kayong programa ko magkaigwa na ng insurance. Initially may insurance na at least mga 200,000. And part ka to insurance na ito, 200,000. may 10,000 na reimbursement sa medical. Sabi ko, for a start, malay na yan. Ano? And ang request pa kan mga pag-iriba may mga station managers, baka maiskusan na makaigwa ng legal counsel ang KBP. Tangari kung magkakaigwang problema, if we are being harassed, igwa na kitang abogado. No? Sabi ko, sa ngunya na presidente, dahil kitang worries pag-abot sa legal counsel. Ano? So ngunyan na sa liderato mo po tabi chairman magkakaigwa na kita nin legal counsel ngunya na taon. Ngunya na taon po. Ngunya na taon. And ngunya pong kadagdagan kay ngunya pong taon inaasahan ta po ang itong ma-insurance. Kaya kaipuanan may so criteria may matapos sa itong mga accreditations kang gabo sa mga members kan member stations si mga personahe ano si KBP accreditation tangarig ma-insure na sa mga reporters and technical people na makover na kan insurance ano maski sa dit po 200,000 at least igwa pa kitang pinaglalauman ano na may 10,000 na medical reimbursement pati yan. Kung mga araw-araw sa naman kanto mga nag-slide sa motor in the performance of their duties, makakakubra sinda. Maski por paano igwasin ng aabuton, may lalauman, may panggastos. Correct. Kung magkaigwa po kaming maray na interaksyon sa senador, matabangan kita, baka ining taon na ini madagos ini mga medical healthcare program. Ano? Oo. Siguro, bako man magabat para sa inda na mag-spare. Halimbawa may apat kamong senador, baka pwede po kayo may matabangan nindo sa sendong congressional fund na kisira 1 million. Wala man po ang pupunan ning ang KBP ning sa medical in the event na may naghila. Yan. Oo. Importante po yan aram tama na and mga miyembro kan media kung minsan tikapuman nadidipisilan sa paghanap ni na pagpapabulong maski dakula na po an mati chairman pati pamilya ninda na iistorbo dahil nga ni siyempre financially makulog sa payo yan duwang pag-isip mo dapat maumayang ka ikado si pambayad kaya pigmamauta na at least sa sakuyang leadership ang sakong pag-iripa pa ng mga opisyalis magkaigwa ng kadikit na kaginawaan ang KBP KBP members. Oo. So dako lang pasalamat ini po sa imo kan mga broadcaster aram padagos niya to na kapag nagkakaigwa po nin araw kayan na problema pagabot sa salud nagtitios na lang sa tuya pong mga kaibanan na ba
broadcaster, day na nagpapabulong, inahalat na lang. Iyo nga Oo. kaya ako, Nel, makusukang buot ko, naugma ko dahil ang satoy mga sekretary, kana press secretary, sa Bicolano, si Cesar Chavez, dahil nagduwa-duwa na iyo ang mag-conducer kan as an inducting officer. Oo, maray na senata. Ako unya to sa day gabus na mga broadcaster, haros gabus na mga broadcaster na nagkahilang na nga ipunin na sentimos sa inda mismo nga Ay, by the way, pagpapa-hospital manager dyan na yaon si SND. Ano? Iyo nga niya, kaya pigmaot mi na in return, mapasalamatan mi man na sa mag-witness kan sa muyang kalakawan. Ngunya mga tugang, madadawang tama ang iyong bisita tapos. Ang satuyang former mayor kang Kamaligan and si Pastor. panal tapo sa station si Pastor Eman Prado. Sir, good morning and mapag-urulayan tayo ini yung ini Bicol Music tomorrow Night. na sa ng dakulang orgulyo na inipinunang kan the late Congressman and Governor Louis R. Villafuerte. Sir Eman, good morning and welcome po sa programang Ang Ciudadano. Good morning, SM Bebo. Junel, sa Good morning po, sir. programang Ciudadano. Very quick lang. Sige, Grabe oras na. Una ko kay alas 10. Okay. Medyo, anyway, ini po, nagpuon kang 1981. Well advertised na siguro ini. Dahil last year pa ini, na pigsisibutan ta, nag-aragi lang kaya ning mga bagyo o ano man ang mga data may inaasahan ng mga aktibidad na dulot kang kalikasan o ano man. As in, nagkaigwa kaya kita ning medyo haraluig na proseso dahil revival ini, station manager, kang City Pontong sa tuyang iniidolo sa arog kay ini yung programa dahil siya po baga bago pa nag-gobernador kang 1986 o revolutionary government yung dating Cory Aquino siya assemblyman. Opo. Assemblyman. So talagang dugong Bicolano kaya si Boss LRB kaya ang primero niya talagang minukla si balik niya dito sa Bicol dahil siya baga di company niyang abogado yan Kaya pa sa panahon ni former President Ferdinand Marcos. Opo. Naging trade secretary. Dahil naging siya, batasang pambansa. And Member. saro pa siya sa presidential reorganization. Oo nga. Kahit, Basta bago yan. Oo. Kasi 1981 ini. 1981. Kabi ka, yaw pa nga kami sa high school kayo ninyo. Pero subaybayan mi na ini dahil kami sa Bicolor Trades later on naglaog kami yung cultural group. Kaya po dakulaon na istorya ini na day malilingwang kang Bicolandia. Dahil siya ang primero nakaisip kay ni yung original writing content composition ning Bicol mismo. Halos pera katong mga kundiman station manager. Iba ini. Kidakol tang mga kundiman song baga ito mga sisirang sa itong mga sarumbanggi, sinanay si tatay. Ibang klase ang pakamok na kani dahil talagang original Bicol songwriting composition iniyo. Kaya na-revive sa biyaya kan sa tuyang kagurangan dahil may maray na kaisipan si the late Governor and Congressman Luis R. Villafuerte na tawan ning honra ang mga Bicolano artist. Mayor, Pastor, ano po sa aga po, ano po ang magiging flow kan program proper ning huli kan inot na inot ang satuyang President and General Manager si Miss Ma'am Lalaine Villafuerte Abunal dahil po garo siya makaano imbitado po siya, di ba? Sa inaugurasyon kan satuyang presidente kan Amerika. Sabi ko nga, pagka miribilyo na tao, pagka gurugulping mga national world leaders, si Ma'am Lalaine, saro sa pig-imbitaran kan State Department. And dakulang orgulyo yan. Dakulang orgulyo. So, sabi ko nga minsan Mayo, kita, pinadangata ang pamilyang Villafuerte, pinadangata si LRB, si Ma'am,
ay pagtatrabahan tanan maging successful manggiraray ining 9th LRB Music Festival. Ano po magiging flota sa Oo, dakulang honra yan, ano ho? Ang aram ko dahil sa tanyag pang pangaran ni LRB sa iyang ama, of course, dakulaon na sa mga magiging entourage duman kung saan entourage. Yes, oo. Sa inauguration ni President Trump sa Amerika. Pero dahil po dyan, maski si Ma'am o si our chairman ng LRB Foundation, Yes. si Ma'am Nelly and si Ma'am Nelly is the president, sila po kaya ang talagang nag-anong ang kaasikaso ka iniyo. Of course, sila Congressman El Villaferte and the Villaferte family nagtatarabang man sa programang ini kan sa indang magurang. Kaya po sa aga, alas 6 ning hapon dito sa LRB Hall, Heritage Hall. Yes po. Gigibuhon ang sabi nga ning simple lang na grand finals night. Kani yung 10 finalists na napili sa aga. So, kaya nag-iimbita kita sa mga lalo sa mga music enthusiasts, sa mga Bicolano artists. Magdigdi. Actually, kung maiimbita rami itong mga original pa, piglulocate ko niyan si mga original. Actually, merong igwa kita station manager ting sa mga judges na grand winner ng 1981 pa na sa mga board of judges. Kaya nakaka-excite man. He will be present sa aga. Oo, sa mga judges. Okay. Dahil talagang pig-isipan niyo man na makakuha sa mga grand winner katong panahon. So, sa aga po, ini-expecta itong mga sponsors, of course. Okay. Hindi ka nabanggiton dahil nababanggit naman sa radyo, pero bulan na. Of course, the Villaferte family. Yes. Na may maarabot. Of course, daw busy sila. Congressman El Rey, Governor Meigs, Governor Luigi, and Congressman Meigs, and other provincial officials. Sana makaarabot. As in, ang mga immediate families, kung mga 10 finalists, of course. Then, itong mga nag-entry. Mauto magyari maimbitaran po sinda. Then of course itong mga ibang mga kairibahan ta na kadto pa pig talagang abot kaniyo pinag-uurgulyo iniyo. Correct. Kung pinagkukugos ini yung programang ini. Ini yata ang pinakainot bako itong Sports Foundation. Kaya ako si the late LRB SM na mga minok ng mga siyang nakainot. Kaya baga pig-apod siyang a man of many first. A man of many first. Kung natandaan mo. Kaya yung a man of many first, kinakul sa programa na siya ang nakainot lang. Ay, totoo yan. Na nagmukda. Kaya di man siya malingawan sa arog kayan. So kaya maghirilingan po kita digdi sa compound. Sa Bicol, sa LRB Heritage Hall. Alas 6 ng hapon. Libre, free admission. Although may mga imbitasyon kita na mga maadyaran na mga tao talaga na para lang matawan taman ning honra lalo na itong mga nag-support digdi sa programa ini. Okay. Mabalos SM and Junel. Thank you so much Mayor and Pastor Eman sa imong pagdigdi sa programa parang mapaiabot ang dakulang linalaom at okasyon ini yung programang ika-9th LRB Bicol Music Festival. Pastor Sir Mayor, pera po ang finalista sa aga po, tabi? 10 po. Dati ba yan araw kaya nun? Original hanggang niya yung pag-ari sinusunod. Ano ang mga criteria po kayo ni? Medyo data sa ere. Sige. Dahil medyo may surprises na dikit. I-announce din sa aga mismo before the grand final na okasyon. Daw ang Subangi may naghihinging na mga artista, composer, kung pwede na ngayang maaraman si criteria. Sabi ko, fair man guide sa kabus. Nagtaon naman kami duman ni mga hints sa pag-entry pa lang. Kung ano ang mga dapat nindang gibuhon. O pag nag-entry po sinda. Pero ini talaga ang ining final night na iaano sa inda mismo itong criteria. Sir, ano ang pinag-lalauman kan mga manggagana pera po ang prices na duman sa mga manggagana po? Well, medyo daradako lang ko niyan. Siguro dahil pirang taon na ipadagos, kaya garo paunra kang LRB Foundation, Correct, ang pamilya.
na magtaon ning darado ko lang premyo 150,000 ang first prize. First prize. Nagpuro lang niyo, nagpuro lang ni mga 50. Nagpuro lang ni Aug kay ang katong panahon. Pero kaya dako lang on na maray kay subanggi pig briefing ani. Pig briefing mi ang mga contestants, mga interpreter. Pakariyo nindo ang performance ini live streaming worldwide. I-record ini din kaya ayusin do ang pag-perform nindo. Television darada ko la pati ang premyo. Darada ko lang premyo. So yan ang nakaka-excite ko niya na taon ini sa pag-revive kidding night Bicol Music Festival. Palundri ko na si coat ko ta. Naon sa auto kinukuha. Mabarong kita, mabarong. Mabarong kita. Ano po yan? Coat na. Ano po yan? Madarasin din sa diring acoustic ninda po tabi, sir? Day may recorded na kaming mga pigpa-arrange na -1, no. Kasi medyo day na-realize itong live orchestra dahil sa kadakulan na kaipuhan. Maybe next year or next time ma-realize sa itong ang pinaka-original talaga ni live orchestra ni live orchestra niyo. Talagang it takes time na mag-practice ini as in, pero sabi ko ni dahil ini revival punan ta naman sa puon. Punan naman sa puon. Oo, garo digdi marirekulta kun isa itong mga nag-champion atin asin si mga busis din kan mga nainot ano po tabi pastor. Oo, bagamat dipisilyo na ngunyan SM Bebot saka Junel ang mag-compose ning tono why sa kadakulan na ning kanta sa idirong kinaban. Kaya nga ni ang mga judges ang pinipili din ng mga judges itong familiar sa mga contemporary music, sumakat yung panahon, saka si mga moderno ngunyan. Naghapot man lang kamo sa criteria, pero di ko isabi ang criteria. Pero ang saro sa pinaka pigbabase na criteria, yung originality. Iyan ang halang ko dyan. Duwang klase ang sinasabing originality. Pati lyrics, may ano yan, may kredito ang lyrics, halang ko yan. Saka originality. Yan. So bawal ang kopyada ano po? Bawal. Si mensahe kang ano, kaya haloy pa ang mensahe kang lyrics pigaadalan. Kaya sa mga board of judges mi dyan, talagang nag-screen din katong pagpuon. So they pwedeng mawara siya, no, sa pagpuon. Si Pastor Joey Piano is a musician, experience yan. Kay bami sa cultural group from the start, kaya experience man yan. Kaya malalao man ta fair ini anong ini yung pag judge kay ni magiging fair. Siya sinabi man sa inda na ang observe mi digdiyo so honesty and yung prestige daw ba kung prestige but so pagiging yung integrity SM Bebot yung integrity kang programang ini na pigpunan ka sa tuyang namumutan na gobernador at congressman LRB. Opo. Okay. Manager. Yeah, siguro dahil na magparabalahon si Mayor dahil araw po sibot-sibot eh. Pirang simana na. Karungal daw na lang pati. Sa aga na lang 6 PM kaya sabi ko nga ulit-ulit na lang sa pag-imbitar sa bawat programa. Tangariga and baka doble na lang itong sa radyo ta. Ang plugging. Yeah, si plugging na. Although limited ang hall, bako yan yung gymnasium. Pero at least baka arabutin na rayaon. May problema kung paano. Tirindong na sana po kita. Ikaw man extended tent sa luwas. Okay. Saka may iwas ba ka dyan? Malag pa man dyan. Kung di baka irigo sa loob. May food. Ikaw man di kayo because yan pati birthday kan sa tuyang namumutan na chairman of the LRB bago Foundation. Bago kita magtapos, papalayugan ta na si ma'am. Happy Happy birthday, ma'am. And our prayers na gulpi pa kitang birthday and we wish you all the best in life. Yes, sir. Again, ma'am, happy birthday. Inamin na siya eh. Yes. Tagabus yan. Kaya siya ang chairman kang LRB Foundation. Sabi ko nga ni kayang kimadam pang naka-stroke. Maswerte ma'am sa Congressman L. Ray, mga mix na. Inabot ka pa, yaong ka pa. Saka mga apo. Mga apo. Kami, si mga apo mi dahil na. Oo, kaya
Baka buto ng rapture. Oo, talagang sabi tangani kayan, mayong ibang mga padaba, mga aki sa ina. Good morning. Yes. Inabot pa ni Madam. Happy birthday, ma'am. Yes, Happy birthday, ma'am. Nakaturukaw ang mga makuapo niya. Yung ani yan Oo. Ang iba dyan dahil na eh. Dakulang, kung saan dakulang corona kang Kulao na. lolo, lola. Pasasalamat. Yeah. Minsan niya pa man siya duman sa Manila, inot na inot, masakiton magbiyahe, maray. Ay, oo. Ang biyahe Bako naman ta, hubin si pastor, ma'am. Bako na hubin si ma'am. Bayanta na ang kirino, tuod na kita. Pero pagpuon kalawag, hanggang pagbilaw, Diyos kong sakripisyo. Yun ang kakapalawig. Yun ang biyahe. Oo, talagang yun na yan, 18 hours. Nagiramdaman ko igong malaban dyan na finalist ang title, Biyahe. Oo. I like that. May biyahe dyan. Kaya nabagit mo ang biyahe. Bagong puzzle ang pagbabiyahe. Ilagta sa espiritual. Armo Mayor, bigla para turok doon, Quirino Highway. Ay bako pong problema ang Quirino Highway. Sa totoo lang. Tuod na kita. Pero magpunga sa kalawag, hanggang pagbilaw, Diyos ko day. Kaya nga, di ba kung saan naman talaga kita ang may problema sa biyahe sa Malala. sa tinampo. Malala. As in malala, makandudo man na nagigilidan ang mga rarom ng mga planggana. Pero kung may makanta kayo sa aga, Pero aabangan ko na yan. I really like. Pero Asim Bebot, para sa kunilang sabi ko nga sa pagbiyahe, bakong pasil. Sa buhay kang tao. Yes. Sa pagbiyahe ta din sa kinaaban, kidakol uka-uka. Kaya normal sa nang nahihiling ta. Na daig gabos na tinampo na literal, maray ang kamugtakan. Parehas ka buhay ta. Pero ang mahalaga dyan, dawa uka-uka, grabe ang pagkalkapayaya. Ang Diyos yaon sa to. Kaibahan mo sa biyahe. Pag natawan pa kung pagkakataon ni Mayor Ning aralawig na mensahe, igwa kong mensahe, to inspire other people. Na kung may pagkakataon na mag-agi sa sarusapa, na magkuhakan mga gapo, kung ano naman ang mga gapo. Because at the end of the day, may milagro ang gapo, and that's the opportunities. Yan. Yun ang sabi ko sa Evo. Opportunities yan. Na sa uka-uka, iguang milagro. Mabasol ka da. Magabat ang gapo. Tama na ngayon. Pero kan mag-abot ka sa destinasyon, pagbuka mo, it's already treasure. That stones represent opportunities. Sobrang sa magagayon. Chairman, sa aga po tabi, Chairman, live kita kayo na, live. Ay, live sa Facebook. Live streaming kita. Live pa po sa radyo. Ayan, sa radyo, sa Facebook. Live kita. Kaya si Mayo pong pagkakataon na makadigdi, kung sa radyo, medyo sa- oro Sa radyo po, 91.9. And Facebook. Sa Facebook. So live po yan, maantabayan na nindo ang 9th Bicol Music Festival Grand Finals sa aga po poon alas 6 nin pagkabanggi. Ayan. Okay. Babalos. Salamat po tabi, Mayor, Pastor Sir. Sige. Salamat po tabi. Mayor, thank you so God bless much you, God for bless you. joining our program. And again, see you tomorrow. And sa kapos po na ginanyog, mga tugan, dahil po lingawan sa aga, 9th Bicol Music Festival, 6 p.m. sa LRV Heritage Hall. Hindi po sa Balata sa may station may. Libre po yan. Libre. Libre. And nakibanan tapos sa technical side, si Ariel Camarote, of course, yan na si Paz. SM, batiod naman si Congressman Migs kasi sabay ni Ma'am yan. And Maglola. birthday, kasabayan ni Congressman Governor Migs. Congressman Migs Villaferte. Congressman ang yan, Migs Villaferte. Sabay ang birthday na Si kanina, Dan, happy Ma'am birthday. Nelly. Kaya, Kong Migs, happy birthday po. Happy birthday po. Kay Madam Nelly. happy birthday po, Mama Nelly Villaforte. Madam, good morning po and happy birthday. And sa kapos po ng tamay, ini po si Bebot Kalyan sa aming good morning and basta bareta sigurado. Nel, back to you. Salamat po tabi, Manager. Salamat kay Sir Mayor and Pastor Eman Prado. Salamat po tabi, Sir. Salamat. Thank you. And syempre, nakaibanan niya to. Yaw naman mga tugang dyan sa Engineering Department. Si Sir Pastor Serge sa Marmol. Ako po si Jonel Cuba, Mabalos po sa Indogabos. Thank you. Ang Ciudadano.